Ang kwentong ito ay tungkol sa isang maliit na komunidad ng Tribongan na isang lugar sa Adelabad Forest, kung saan nangangaso ang gobernador na si Scott Buxton. At ang kanyang asawa naman na si Catherine Buxton ay nililibang ang sarili sa mga batang babae sa tribo, na umaawit ng magagandang kanta para sa kanya, at gumuguhit din ng isang detalyadong disenyo ng henna sa kamay nito. Nakiusap siya sa kanyang asawa na gusto niyang ampunan ang batang babae. Dahil sa pagsunod nito sa gintong paradigm ng isang masayang asawa at masayang buhay, ay sumang-ayon ito at kanyang inihagis ang 2 barya sa mga magulang ng batang babae, at napagkamalang regalo ito dahil sa ginagawa ng kanilang anak. Ngunit sa susunod na pangyayari, huminto ang sasakyan ng gobernador at pinaunang pasakayin ni Catherine ang dalaga sa loob nito, at dahil dun, naguluhan naman ang kanyang mga magulang at dali-daling tumakbo sa kanila, at nagmamakaawa na kunin ang kanilang anak na babae. Ang ina ng batang babae ay kinakatok ang bintana ng sasakyan na nagmamakaawa na kunin ang kanyang anak, ngunit hindi siya pinakinggan nito at nagsimulang umusad ang sasakyan ng gobernador. Iniharang ng babae ang kanyang sarili sa harap nito na determinadong kunin ang kanyang anak sa kanila. Ngunit, nang babarilin na siya ng gwardya, sinabi ng gobernador na ang mga bala ay nakakapanghinayang kung gagamitin sa kanya, kaya ang gwardya ay dumampot ng isang malaking piraso ng kahoy na inihampas sa ulo nito, na agad niyang ikinamatay. Sa ibang eksena naman, may nagaganap na joint protest sa Delhi, dahil sa paghuli kay Lala Lajpat Rai na isang Indian freedom fighter. Ang protesta ay binubuo ng mga Hindu, Muslim, Sikhs, at Kristiyano. Silang lahat ay nagkakaisa laban sa British government. Sila ay nagpoprotesta para sa pagpapalaya kay Lajpat Rai, at para paalisin din ang mga Briton sa kanilang bansa. Ang English DSP ay nabalisa sa pagkakagulo ng mga tao, na nakapalibot sa estasyon ng pulisya, habang ang isang protester ay naghagis ng bato, na binasag ang isang naka-frame na larawan ng British governor. Iniutos ng gobernador ng DSP, na arestuhin at dalhin sa kanya ang taong iyon. Isang pulis ang pumunta sa libo-libong mga tao at ito ay si Rama Raju, isang tapat na pulis. Pinatigil niya ang kaguluhan ng mga protestante, at makikita dito ang katapangan at katapatan niya bilang pulis, ngunit agad siyang sinunggaban ng mga tao pero hindi siya napigilan ng mga ito at nagpatuloy pa rin siya sa pakikipaglaban. Ngunit biglang may pumalo sa kanyang ulo, at sinubukan siyang patumbahin pero wala silang nagawa. Napagtanto ng lalaking Sikh, na balak siyang arestuhin ng pulis kaya agad siyang tumakbo, ngunit si Rama ay agad na sumunod, at pinatumba lahat ng mga hahadlang sa dadaanan niya, at sa huli ay nadampot niya ang lalaking Sikh na bumato sa larawan. Ang mga opisyal ay natulala sa kanyang ginawa, dahil sa pinakitang katapangan ni Rama na hindi huminto para magpahinga, kundi ay naghilamos lang ito ng tubig sa kanyang mukha, at pagkatapos noon bumalik ulit sa kanyang pwesto, sa harap ng maraming tao na may isang nakakatakot na tingin, at dahil doon nag-alisan ang mga tao na nagpro-protesta. Matapos ang pangyayaring iyon, isang seremonya ang nagaganap kung saan inaasahang tataas ang ranggo ni Rama at bibigyan ito ng pagkilala, ngunit wala siyang nakuha, bagkus ang mga parangal ay iginawad sa mga opisyal ng Britanya. Dahil doon, sumama ang loob nito at pinagsusuntok ang isang punching bag hanggang sa mabutas ito. Sa sumunod na eksena, isang Scots manager ang binisita ng Indian Nizam, na kinatawan ng Tribongan. Mapagpakumbaba nitong hinihiling sa manager na ibalik ang babaeng kinuha nila sa kanilang village. Sinabi din niya na sila ay mapayapang tao at gusto lang naman nila ay ibalik ang kanilang kapamilya. Ngunit tinanggihan ng manager ang hiling ng Nizam, pero tugon niya na ang mga tao sa Gand ay tulad ng isang kawan ng mga tupa, at mayroon silang isang pastol na nagpoprotekta sa kanilang pamilya mula sa panganib sa labas. Kung ang isang tupa ay naliligaw at nawawala, agad na hahanapin ito ng pastol kahit pa tigre ang nagnakaw, ay hindi ito mag-aatubiling patayin ito. Sa ibang eksena, makikilala natin si Bhim na may makisig na pangangatawan, at nagbubuhos ng dugo sa kanyang sarili, para atakihin siya ng lobo na hinahanap niya. Ngunit nang papalapit na ang lobo, sabay din itong nakuha ang atensyon ng isang tigre, at hinabol siya nito. Dinala niya ito sa kanyang bitag, ngunit ang bitag ay ginawa niya para sa lobo, at hindi sapat para makayanin ng lubid ang lakas ng tigre, kaya kinakailangan niyang sunggaban ang mga lubid na pinagkakapitan ng lambat, at ginamit nito ang dalawa niyang kamay at tinulak ang tigre papalayo, upang maihagis ang pangpatulog na gas sa tigre at mawalan ito ng malay. Lumuhod si Bhim sa harap nito at humingi ng tawad,
dahil kailangan niya itong gawin. Si Bhim ay naghahanda upang puntahan at iligtas si Molly mula sa pagkakabihag. 6 na buwan nanirahan sa Delhi si Bhim, na gumagamit ng pangalan ng Muslim na Akhtar, at naninirahan sa lungsod kasama ang isang mahirap na pamilyang Muslim. Sa araw, ay nagtatrabaho siya sa garahe na pag-aari ng pamilya bilang bahagi ng kanyang disguise sa kanyang hunting expeditions. Nang araw na iyon, isang British officer ang nagrereklamo, na hindi pa rin umaandar ang kanyang motor pagkatapos na ayusin ito. Sinabi pa nito na hindi sila maayos magtrabaho dahil doon. Chinek ni Bhim ang motor at natuklasan na naka-on ang reserve nito, at nang nire-rev up nito ang bike, umandar ito at natatawa ang babaeng kasama ng opisyal. Nakakahiya ito para sa British officer, kaya tinulak at sinipa niya si Bhim, para ipaalam ang kanyang superiority sa kanya. Samantala, ipinaalam ni Governor Scott sa kanyang mga tauhan na merong hunter na ipinadala sa Delhi, upang mabawi ang dalaga at inatasan niya ang kapulisan para hanapin siya. Nagtanong ang mga ito para sa criminal record or impormasyon tungkol sa lalaki, ngunit wala silang makita at lahat ay nagtataka, kung paano sila mag-uumpisang maghanap ng isang lalaki sa Delhi, na wala man lang identification nito. Nagsalita si Catherine, at nag-alok ng kabayaran sa kung sino man ang magdadala sa lalaking yun sa kanila, at magkakaroon ng pagkakataon na ma-promote sa espesyal na posisyon. Si Rama, na kanina pa hinihintay ang ganitong pagkakataon, ay tumayo sa likuran at tinanong niya kung kailangan niya bang dalhin ang hunter ng buhay, o patay. Sagot ni Catherine sa kanya, kung dadalhin sa kanila ng buhay ang lalaki, makakakuha ng promotion si Rama, at kung dadalhin niya naman ito ng patay, ay makakakuha naman ito ng pabuya. Nagsimulang hanapin nila Rama, at nang kanyang tiyuhin ang hunter ng walang anumang lead, kaya magsisimula silang alamin kung saan nagsasagawa ng pagpupulong ang mga revolusyonaryo, at mangalap ng impormasyon. Sa kabilang banda, nag-uusap ang mga ito tungkol sa kalupitan ng gobernador sa pagkuha ng batang babae mula sa isang tribo, na nakakuha ng pansin ni Lachu na kaibigan ni Bhim. Si Lachu ay madaling mapaniwala, at nilapitan si Rama na umaasang makikibahagi siya sa plano ng pagsagip ni Bhim sa batang babae, kaya sumama si Rama kay Lachu, ngunit sa isang checkpoint, isang lalaki ang sumaludo kay Rama at tumakbo si Lachu, dun pa lang ay napagtanto niya na pulis si Rama. Agad na hinabol ni Rama si Lachu ngunit sa kalagitnaan ng paghabol niya, nawala na sa paningin niya si Lachu. Habang naghahanap si Rama, napadpad siya sa isang tulay, na pagkaraan ng isang tren, merong pagputok at pagliyab ang naganap, kaya ang batang namamangka sa ilalim nito ay natrap sa gitna ng mga apoy. Sinenyasan ni Rama ang mga tao sa ibaba at humingi ng tulong. Si Bhim ang nakakuha ng mga hand signals ni Rama at nagmadali ito. Nakikipag-usap si Rama kay Bhim sa pamamagitan ng kilos, at doon ay nagkakaintindihan sila. Ipinapakita dito kung gaano nila nagagawa ng maayos ang pagliligtas sa bata kahit pa mapanganib ito. Paglipas ng isang linggo, sina Bhim at Rama ay ginugugol ang karamihan ng kanilang libreng oras na magkasama, nagkakasiyahan at nagsasalo-salo sa pagkain. At dahil doon parang magkapatid na nila kung ituring ang isa't isa, ngunit ang dalawa ay nasa kani-kanilang mga misyon, at hindi alam ang pagkakakilanlan ng bawat isa. Kung minsan pa ay tinutulungan pa ni Rama si Bhim na makipag-usap sa pamangkin ng gobernador, na si Jenny, na akala pa nito na ang kanyang kaibigan ay may gusto kay Jenny. Pero ginagawa lang pala ni Bhim ito na makipag-usap sa kanya, upang makakuha ng akses sa bahay ng gobernador, at nang makuha na ni Bhim ang pagkakataon, niyaya siya ni Jenny na pumunta sa bahay ng gobernador at sa pagpunta niya ay nakita niya si Molly at nangako na babalik para sa kanya. Sa kabilang banda naman, ay makikita natin si Rama, na tumitingin sa isang kwintas at makikita din ang isang babae, na nagngangalang Sita, na parehong nakatingin din sa kwintas nito na nakatira sa isang malayong nayon. Maya-maya pa, lumapit ang mga taga-nayon sa kanya, at nagtanong kung may balita na siya kay Rama. Ngunit 4 na taon na ang nakalipas, mula noong siya ay umalis, na may pangako na ipaghihiganti sila, dahil doon nawala ng pag-asa ang mga taga-nayon, pero naniniwala si Sita sa kakayahan ni Rama. Sa matagal na paghahanap ni Rama, nahuli din niya sa wakas si Lachu, at sinusubukang pagsalitain siya habang bihag ito. Pinakawala ni Lachu ang isang ahas at tinuklo si Rama, at sinabi na kahit ang Briton ay walang lunas para doon. Agad na umalis si Rama na mayroon na lamang 1 oras o higit pa, bago ito malason ng tuluyan, dali-dali niyang pinuntahan si Bhim.
Sa pagkakataong iyon, naglalakad sila Bim, kasama ang dalawang lalaki na balak pasukin ang tirahan ng gobernador, habang nagdadaos ang mga ito ng isang kasiyahan na gaganapin sa gabing iyon. Napansin ni Bim si Rama sa gilid at agad na pinuntahan ito, binitbit niya si Rama at naghanda ng antidote para gamutin siya. Sa mga oras na iyon, napansin ni Rama si Bim na lumuluhod sa isang Hindu god, at napagtanto niya na hindi isang Muslim si Bim. Maya-maya ay inilagay ni Bim si Rama sa isang kama, at pinaliwanag niya na gusto niyang humingi ng tulong sa kanya, at ilang beses niya itong sinubukan, pero mas nag-aalala pa rin siya sa kaligtasan ni Rama at hindi dahil sa hindi siya nagtitiwala sa kanya. Umalis si Bim para gawin ang kanyang misyon, at iniwan niya si Rama na malungkot dahil sa gagawin ng kanyang matalik na kaibigan. Isang engrandeng paghahanda ang ginawa sa tirahan ng gobernador at puspusan ang pag-aasikaso sa loob nito. Sa labas naman ng bahay, ay matyagang nagmamasid ang mga kasamahan ni Bim at nag-aantay ng pagkakataon na pasukin nito. Maya-maya pa, ibinangga nila ang isang malaking truck sa pinto nito papunta sa bakuran, at agad na tinanggal ang nakabalot na tela, at makikita ang maraming klase ng hayop, na nakuha nila mula sa gubat. Pinakawalan nila ang mga hayop kasama si Bim, na naging dahilan ng pagkakagulo ng mga tao, at kasabay nun ang pag-atake ng mga hayop sa mga tao. Kinaladkad si Molly sa loob ng bahay at agad na sinundan siya ni Bim. Inilock ng isang opisyal ang pinto, at nilabanan ni Bim ito hanggang makuha niya ang susi. Ngunit paparating si Rama na sakay ng nagliliyab na karwahe, at si Bim ay natigilan nang makita ang kanyang kaibigan, na nakasuot ng isang uniforme ng pulis. Sinubukan ni Rama na arestuhin siya, pero kinakausap ni Bim si Rama, ngunit pinandigan ni Rama ang kanyang desisyon at nag-umpisang maglaban ang dalawa. Nang makapasok si Bim, nakita niyang may nakatutok na baril kay Molly, kaya walang magawa si Bim kundi sumuko, habang ang mga tauhan niya ay nagawang makatakas. Sa sumunod na eksena, makikita natin na nakuha na ni Rama ang promotion na matagal na niyang hinihintay. Ito din ang dahilan kaya nabigyan siya ng akses na makapasok sa silid ng mga armas, na noon pa niyang layunin. Dahil noon pa man, ang ama ni Rama ay naglilingkod na sa Imperial Police, at si Governor Scott ang kanyang commander na pumapatay ng isang Indian na lalaki, gamit ang isang maso, at hindi gumagamit ng bala dahil masyadong mahal ito para sa isang magsasaka. Nagsawa na sa lahat ng kawalang katarungang pagpatay si Raju kaya nag-resign siya at bumalik sa kanilang tirahan upang bumuo ng puwersa na maghihiganti sa kanila. Ang bayaw ni Raju ay sumali sa puwersa ng pulisya upang makakuha ng akses at makakalap ng mga impormasyon. Isang araw, natuklasan ni Raju na ang kanyang anak na si Rama ay mahusay gumamit ng baril, ngunit ng araw na iyon ay inaatake sila ng mga armadong Briton at pinatay ang buong pamilya nila. Sinakripisyo ng kanyang ama, ang kanyang sarili para iligtas siya. Si Rama ay nagtatrabaho ng 15 taon para sa pangako niya sa kanyang ama na aarmasan ang lahat ng tao sa bansang ito upang sila ay makalaban sa kanilang mga mananakop. Umaasa ito na makukuha niya ang promotion, upang magkaroon siya ng akses sa mga armas. Gumawa si Rama ng sulat at sinabi niya kay Sita na malapit na siya sa kanyang layunin, ngunit masama ang loob nito dahil kaakibat ng kanyang layunin ay nagagawa niyang makasakit ng iba para matupad ang mga pinaglalaban niya. Pagkatapos ay inatasan siya ni Buxton, na latiguhin si Bim sa publiko at tinangka ni Rama na hikayatin si Bim, na sabihin lahat ng kanyang mga aksyon ngunit mas pinipili pa rin niya na hampasin siya kesa sabihin ito. Inutusan si Rama na hampasin si Bim hanggang sa lumuhod ito. Pero masyadong malakas si Bim at determinadong hindi magsalita. Ngunit ang asawa ng gobernador ay naghagis ng isang latigo na may pako para mas dumugo si Bim. Ngunit ayaw pa ring lumuhod. Nang mabawi niya ang lakas niya at kumilos ito patayo, dito ay nakita ng mga tao ang kalupitan ng Britanya. Nahikayat niya ang mga tao at isang riot ang nagsimula. Ngunit itinapon pabalik si Bim sa kulungan at si Rama naman ay guilty dahil sa kanyang mga ginawa. Dumating ang tito ni Rama, upang sabihin sa kanya na mayroon na siyang karapatan na mamahala sa mga armas, na matagal na niyang gustong mangyari. Ngunit nagpasya si Rama, na hindi niya maaaring isakripisyo si Bim para dito at handang maghintay pa ng ilang taon para dito. Nagplano si Rama na ibalik si Molly, at matapos noon ay determinado siyang iligtas naman ang kanyang kaibigan. Hinihikayat ni Rama si Scott na palihim na isagawa ang pagbitay kay Bim, upang makapaghanda siya para iligtas ito. Ngunit sa kasamaang palad, nahalata ni Scott ang kanyang plano,
Habang kumikilos ito na iligtas si Molly mula sa mga tauhan ni Scott, si Rama ay malubhang nasugatan. Habang si Beam ay nakatali, unti-unti niyang pinutol ang lubad sa kanyang kamay at agad na nilabanan ang mga gwardya. Ngunit sa ginawa na ito ni Rama, inakala ni Beam na ang lahat ng ito ay para patayin si Molly. Nakatakas sina Beam at Molly at nagtungo sa Hathras. Doon ay nakorner sila ng mga awtoridad at maingat silang naglalakad para hindi mapansin ng mga awtoridad. Pinalabas ni Sita na meron silang sakit na smallpox kaya itinaboy sila. Hindi alam ni Sita ang pagkakakilanlan ni Beam, pero inihayag niya dito ang totoong layunin ng anti-kolonyal ni Rama at sa nalalapit na pagbitay sa kanya. Nangako si Beam na ililigtas niya si Rama sa tulong ng isang kaibigan na si Jenny. Pumasok sa barracks kung nasaan si Rama, pinalaya niya ito at nagpa-alerto ng maraming mga sundalo. Sa pagkakataong iyon nakalabas sila papuntang kagubatan. Kinabukasan, naghagis ang dalawa ng nagniningas na motorsiklo sa barracks ng mga sundalo kung saan nakalagay ang mga bala, na dahilan kaya nag-apoy ito at sa sumunod na pangyayari, ay naganap ang pagsabog na pumatay sa maraming sundalo sa loob, kasama na din ang asawa nito na si Catherine. Sa ginawa nila, na-corner nila ang gobernador at doon ay binigay ni Rama ang isang English rifle na ginamit niya para barilin si Scott at sabay sabi sa linya nito, tungkol sa halaga ng isang bala na mayroon sila. Sinabi ni Rama na ibalik ito kay Scott na nakabaon sa puso. Nang mamatay si Scott, kinuha din nila ang mga sandata nito. Matapos noon, ay nagsamang muli si Sita at Rama, pati na rin si Jenny at Beam, bilang karangalan sa pagkumpleto ng kanilang kanya-kanyang misyon. Hiniling ni Rama, na hayaan siyang turuan niyang Sana'y magbasa at nagustuhan mo magsulat kaibigan si ang Beam. kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka